Ang pelikula ay nagsimula sa Chicago kung saan ang pangunahing tauhan na si Stacy DeNovo ay nagpapatakbo ng bakery kasama ang kanyang sous-chef na si Kevin na isang single father. Ang bakery ay sikat sa mga lokal at ang Pasko ay papalapit kaya mataas ang demand. Sunod na eksena, dumating sa bakery shop ang anak na babae ni Kevin na si Olivia pagkatapos mag-ensayo ng sayaw. Hinihimok niya ang ama para sabihin kay Stacy ang tungkol sa kanilang sekreto. Lumabas na ipinasok ni Kevin ang kanilang Christmas castle cake sa isang baking competition na hino-host ng bansang Belgravia. Matapos mapahanga ang mga organizer sa kanilang portfolio, hiniling sa kanila na lumahok sa prestihiyosong paligsahan. Sa kasamaang palad, tinanggihan ni Stacy ang imbitasyon at pinupunto na hindi nila maaaring isarado ang bakery shop para sa Pasko. Nabunyag na binago niya ang kanyang buhay kung saan naging sobrang organisado at disiplinado buhat nang siya ay nakipaghiwalay sa kasintahan. Ang isang hindi inanunsyong paglalakbay sa Belgravia ay ikinadismaya ni Stacy kaya muli siyang tumanggi. Pag-alis niya sa trabaho, namahagi siya ng pera sa isang matandang lalaki sa harap ng kanyang bakery shop. Bulalas niya na ang Pasko ay isang mahiwagang oras ng taon. Tugon ni Stacy na sana ay mayroon siyang makasama. Pagkatapos ay ipinahayag ng misteryosong matanda na natutupad ang mga kahilingan sa Pasko. Ilang sandali pa ay nakasalubong niya ang kanyang dating kasintahan na si Paul. Nagkaroon sila ng pag-uusap tungkol sa kanilang sandali at sinabi ni Paul na iniisip niya si Stacy. Pagkatapos ay dumating ang kasintahan ni Paul at humalik. Ibinunyag ng babae na magkasama silang magpapalipas ng Kapaskuhan sa bahay ni Paul. Si Stacy ay nasaktan sa narinig at ipinahayag din na maging siya ay mayroong malaking plano para sa Pasko. Bigla itong nagpasya na pupunta siya sa Belgravia. Kalaunan sa linggong iyon, sina Stacy, Kevin at ang kanyang anak na si Olivia ay dumating sa kanilang magandang cottage sa Belgravia. Kinumbinsi ng bata ang kanyang ama kasama si Stacy na maglibot sila sa local market para sa Christmas shopping. Sa isang tindahan sa market, napansin ni Stacy ang isang matandang lalaki na kahawig ng kanyang nakilala sa labas ng kanyang bakery shop. Tinanong niya ang matanda kung naroon siya sa Chicago noong nakaraang linggo ngunit tugon ng matanda na wala siya doon. Ang kanilang pag-uusap ay nagambala ni Kevin kung saan pinupunto na ang mga dekorasyon sa paligid ng market ay sobra-sobra kahit na ito ay para sa Pasko. Tugon ng matanda na ito ay dahil sa isang papalapit na royal wedding. Ang prinsipe ng Belgravia ay magpapakasal sa Duchess ng Montenero na si Margaret Delacourt. Pagkatapos, ang tatlo ay pumunta sa Wembley Studio kung saan ang preparasyon ng baking competition ay isinasagawa. Lumapit ang isa pang kalahok na si Brianna para sila ay kausapin dahil itinuturing ng babae na sila ang pinakamabigat na kakumpetensya. Lumabas na siya ang nanalo sa kompetisyon noong nakaraang taon at plano niyang ulitin ang kanyang pagkapanalo. Bago siya umalis, sinadya niyang itapon ang kanyang wine sa apron ni Stacy at pinagmukha niyang tila hindi sinadya. Nang si Stacy ay pumunta para linisin ang kanyang apron, nabunggo niya ang isang babae na nakasuot ng kulay pink na blazer. Siya ay nagulat dahil saktong kamukha niya ang babae sa kanyang maiksing buhok at nangyaring ang babae ay si Margaret Delacourt, ang magiging prinsesa ng Belgravia. Humingi ng paumanhin si Stacy para sa nangyari at ipinakilala ang sarili bilang isang baker. Gayunpaman, hiniling ng Duchess na magkita sila pagkalipas ng isang oras para mabigyan siya ng ekspertong opinyon para sa royal wedding cake. Agad na sumang-ayon si Stacy at nangakong panatilihing lihim ang kanilang pagkikita. Samantala, hiling ni Olivia na makapasok sa programa ng Winter Ballet ngunit batid niya na wala silang kakayahan para bayaran ang tuition fee. Sunod na eksena, ipinakilala ni Margaret kay Stacy ang kanyang personal assistant na si Mrs. Donatelli. Ipinapalagay ng assistant na ang Duchess at ang baker mula sa Chicago ay maaaring may kaugnayan sa isang malayong kamag-anak. Gayunpaman, sa katunayan ng pag-uusap na ito tungkol sa wedding cake ay isang panlilinlang dahil hindi kailangan ni Margaret ng tulong para sa cake, sa halip ay nagmungkahi siya na magpalitan sila ng sitwasyon para sa 2 araw. Ginugol niya ang buong buhay niya na nakagapos sa pamamagitan ng mga royal protocol at gusto niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng maging isang normal na tao. Sumang-ayon si Stacy ngunit sa isang kondisyon na mabigyan ng scholarship ang anak na babae ni Kevin para sa Winter Ballet program. Sa sandali na ang dalawang babae ay nagkasundo, ang preparasyon para sa pagpapalit ay nagsimula sa pangunahing palitan ng impormasyon.
Ipinakita ni Margaret kay Stacy ang family tree ng mga royal habang ipinakita naman ni Stacy ang larawan ng mag-amang sina Kevin at Olivia. Pagkatapos ng gupit at maikling pagsasanay sa maharlikang kaugalian, ang dalawang magkamukha ay nagpalitan ng damit. Ilang sandali pa ay kumatok sa pinto si Prince Edward at agad na nagtago si Margaret sa likod ng sofa. Si Stacy na nagpanggap bilang ang magiging prinsesa ay humarap sa prinsipe sa unang pagkakataon. Gayunpaman, nagagawa niyang ipagpatuloy ang isang awkward na pakikipag-usap at inilihis ang atensyon ng prinsipe sa sofa. Ipinaalam sa kanya ng prinsipe na aalis ito papuntang Espanya sa susunod na araw para sa isang diplomatikong pagbisita. Pagkaalis ng prinsipe, niyakap ng dalawang babae ang isa't isa at nagpatuloy na magpalitan ng kanilang sitwasyon para sa 2 araw. Si Margaret ay pumunta sa cottage kung saan nagkaroon sila ni Kevin ng maikling pag-uusap. Samantala, si Stacy ay nagsimulang mag-adjust sa buhay ng kanyang kamukha bilang isang maharlika. Kausap niya si Mrs. Donatelli kung saan ibinunyag nito na naging mahirap ang buhay para kay Margaret dahil ang kanyang ama at ina ay parehong namatay sa batang edad. Bago makatulog si Stacy sa kanyang kama, si Prince Edward ay muling kumatok sa pinto. Humingi ito ng paumanhin sa kanyang biglaang pagbisita sa ibang bansa, ngunit inuulit ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mahigpit na schedule at mga plano. Sunod na araw, suot pa rin ni Stacy ang parehong pink blazer sa kanyang almusal kasama ang hari at reyna. Nagsimula ang pag-uusap at tinanong siya ng reyna tungkol sa kanyang mga malayong kamag-anak. Biglang dumating si Prince Edward at sumama sa almusal. Lumabas na hindi na siya matutuloy sa kanyang 2 araw na paglalakbay sa ibang bansa, ngunit sa halip ay nagpas siyang gugulin ang kanyang oras kasama ang kanyang magiging asawa. Pagkatapos, ibinigay ng prinsipe ang isang korona bilang engagement gift bago hilingin kay Stacy na sumakay sila sa kabayo at maglibot sa kabukiran. Habang ang prinsipe ay naloko, ang hari ay hindi sigurado sa babaeng ito kaya naman ay hiniling niya sa kanyang private guard na si Frank na subaybayan ang babae. Sa cottage, sinisikap ni Margaret na magluto ng almusal ngunit nasunog lamang ito. Si Olivia ay naghinala kay Margaret dahil si Stacy ay napakagaling na pastry chef. Isa pa, hindi niya nagawa ng tama ang kanilang secret handshake kaya naman ay mas lalong naghinala ang bata. Samantala, nakipagkita si Stacy kay Prince Edward sa kwadra para sumakay ng kabayo. Ngunit hindi tulad ng totoong Duchess, hindi man lang niya alam kung paano sumakay sa kabayo. Siya ay nangangapa at nahulog, hanggang sa wakas ay nagsimula silang mangabayo patungo sa kabukiran. Hindi nila alam na lihim na minamanmanan ni Frank ang naninibagong Duchess. Kalaunan ay nagtungo sila sa isang burol kung saan matatanaw ang isang nayon sa ibaba. Ibinunyag ng prinsipe na lagi siyang bumibisita dito kapag kailangan niyang lumayo mula sa kanyang mga tungkulin sa korte. Nang sinubukan ni Stacy na magtanong ng mas malalim na bagay, iminungkahi ng prinsipe na huwag siyang makisali sa mga international na politika. Nasaktan ng babae kaya sinabing hindi niya planong maging palamuti lamang sa korte, at pagkatapos ay agad na sumakay sa kabayo. Pagkatapos ng pangangabayo, tinawagan ni Stacy si Margaret. Ipinagtapat ng huli na natuklasan ni Olivia ang kanilang sekreto at ngayon ay makikipagtulungan siya sa bata para magtagumpay ang kanilang plano. Gayunpaman ay mayroong mga pag-aalala si Stacy dahil kinansela ni Prince Edward ang kanyang paglalakbay sa Espanya, at samantala ay mayroong charity ball mamayang gabi. Sinabihan ni Stacy na bumalik si Margaret sa palasyo dahil ang kanilang sekreto ay siguradong mabubunyag. Ganap na hindi pinapansin ng Duchess ang kanyang mga babala at sinabing tuloy pa rin ang plano. Kasunod nito, sina Margaret, Kevin, at Olivia ay pumunta sa market. Iniwan ang kanilang schedule ng paunang plano para sa unang araw. Doon, nagpakuha sila ng larawan kasama si Santa Claus. At ang kanilang masayang araw ay nagtapos sa isang batuhan ng yelo. Balik sa palasyo, humingi ng paumanhin ng prinsipe kay Stacy sa kawalan ng konsiderasyon kanina sa kanilang pamamasyal. Pagkatapos ay kinwento ng prinsipe ang tungkol sa kanyang lola na palaging nagsasalita tungkol sa kanyang mga opinyon. Kalaunan sa gabing iyon, ang dalawa ay sumama sa charity ball sa palasyo. Pagdating nila, tinanong ni Stacy ang hari at ang reyna tungkol sa detalye ng tirahan ng mga homeless para daw sa charity na ito. Ang mga maharlika ay nabigla sa tanong, at tugon nila na mayroong pangkat na nakalaan para sa mga isyong ito.
Napansin ng prinsipe ang awkward na pag-uusap kaya naman ay sinubukan niya na ilabas ang kanyang kasintahan sa sitwasyon at hiniling na tumugtog ng piano para sa mga panauhin. Si Stacy ay hindi marunong sa instrumento kaya naman ay muli siyang sinagip ni Prince Edward sa pamamagitan ng pagduduet, at ang mga tao sa paligid ay pumalakpak para sa kanila. Pagkatapos ng pagganap, si Stacy ay agad na lumabas dahil natakot siya na baka masyado siyang nagsalita sa harap ng hari at reyna. Sumunod sa kanya ang prinsipe at hinikayat siya na laging magsalita ng malaya sa kanyang isipan. Ang dalawa ay romantikong sumayaw bago sila bumalik sa loob. Sunod na araw, kinonsensya ni Stacy si Prince Edward tungkol sa pagbisita sa kanlungan ng pamilya na tinulungan ng charity ball. Doon, si Stacy ay nagbabasa ng mga fairy tale para sa mga batang homeless at gumugugol ng oras upang sila ay kausapin. Nang nalaman nila na ang kanlungan ay walang sapat na budget para bigyan ng Christmas gift ang mga bata, ang dalawa ay pumunta sa pinakamalapit na tindahan ng mga laruan. Habang sila ay nangungulekta ng ilang mga laruan para sa mga bata, si Margaret, Kevin, at Olivia ay dumating din sa parehong tindahan. Gayunpaman, ang misteryosong matanda na nakita natin sa harap ng tindahan ni Stacy ay dumating sa tamang oras at ginambala si Kevin. Humihingi siya ng tulong para itulak ang kanyang sasakyan, at inilayo sila mula sa tindahang iyon. Sunod na araw, dinala ni Stacy at Prince Edward ang kanilang mga pinamiling laruan sa kanlungan ng mga homeless. Doon, ipinamigay nila sa lahat ng mga mahihirap na mga bata at kumanta din ng Christmas Carol kasama ng iba pa. Ang katiwala ng kanlungan ay nagpasalamat sa mga maharlikang bisita para sa kanilang kabutihan. Nangako din ng prinsipe na dadalawin sila ng madalas para makasama niya ang mga bata. Sa gabing iyon sa cottage, pinatulog ni Margaret si Olivia sa silid bago bumaba upang makipag-usap kay Kevin. Inihayag niya na ang paggugol ng oras sa kanya ay ang pinakamagandang karanasan sa kanyang buhay. Nabigla si Kevin sa narinig at sinabi na nararamdaman niya na tila ganap na naiiba ito mula nang dumating sila sa Belgravia. Pagkatapos, ang dalawa ay nagpasyang manood ng Christmas movie. Sa pagtatapos ng pelikula, naging emosyonal si Margaret at naluha. Nag-alala si Kevin para sa kanya kaya naman ay inaliw niya ito at binigyan ng kwintas. Sa loob, nakita niya ang kanilang larawan kasama si Santa Claus. Pagkatapos ay inamin ni Kevin na nagsimulang tingnan siya bilang isang taong higit pa sa isang kaibigan. Si Margaret ay naantig at hinalikan ng lalaki ngunit pagkatapos ay hiniling nakalimutan kung ano man ang nangyari sa kanila. Batid ni Margaret na babalik si Stacy kinabukasan at ayaw niyang bigyan si Kevin ng maling pag-asa. Gayon din sa palasyo, nagpapasalamat si Prince Edward kay Stacy sa pagpapakita sa kanya ng kahalagahan ng pag-abot sa mga tao. Pagkatapos ay ibinigay ang isang minanang gamit, isang pendant na pagmamay-ari ng kanyang lola. Bukod dito, ipinahayag niya na dati siyang nag-aalinlangan tungkol sa pagpapakasal sa kanya dahil wala siyang ideya kung sino siya. Ngunit pagkalipas ng araw na ito, sigurado siyang gusto niya itong makasama sa buong buhay niya. Nabigla si Stacy at hinalikan ng prinsipe bago pumasok na kinakabahan sa kanyang silid. Umiiyak siya sa likod ng nakasarang pinto, na pagtanto na kailangan niyang bumalik sa kanyang ordinaryong pamumuhay sa susunod na araw. Pagsapit ng hating gabi, dumating si Margaret sa palasyo para kunin ang kanyang lugar na kung saan ang magiging prinsesa ng Belgravia. Sa loob, ang dalawang babae ay nag-usap tungkol sa kani-kanilang karanasan makalipas ang 2 araw. Sa puntong ito, ang Duchess ay umiibig na kay Kevin at si Stacy ay napamahal sa prinsipe. Gayunpaman, nagpatuloy silang bumalik sa kanilang orihinal na lugar. Hindi nila alam na nakita sila ng private guard ng hari at kumuha ng kanilang larawan na magkasama. Sa dulo ng lungsod, nakapasok si Brianna sa Wembley Studio sa parehong gabi at sinabutahe ang mixture ni Stacy. Kinaumagahan, nakabalik na si Stacy sa cottage at nagluluto ng almusal para kay Kevin at Olivia. Pagbaba ng bata sa hagdan, agad niyang napagtanto na si Margaret ay bumalik na sa kanyang lugar para tuparin ang kanyang mga maharlikang tungkulin. Nadismaya ang bata at ninanais na ang lahat ay sundan lamang ang landas na nagpapasaya sa kanila sa halip na gawin ang dapat nilang gawin. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, sina Stacy at Olivia ay naghanda para pumunta sa prestihiyosong baking competition. Samantala, nagmadali si Frank papunta sa silid ng hari para ipakita ang mga larawan na nakunan niya kagabi.
Gayunpaman, pinigilan ito ng Reyna at hinihiling na makita niya muna ang mga larawan. Nag-atubili ang private guard habang iniabot ang mga larawan. Pagkatapos suriin ang mga larawan, natuklasan niya ang tungkol sa pag-iral ni Stacy, ang baker na eksaktong kamukha ng Duchess ng Montenero. Naglalakad-lakad siya sa labas at pinag-iisipan kung ano ang susunod na gagawin, nang bigla siyang ginambala ng Hardenero. Nabunyag na ang Hardenero ay ang misteryosong matandang lalaki na nakita natin sa harap ng bakery shop ni Stacy sa Chicago, maging ang matanda sa market dito sa Belgravia. Nang makita ang larawan ni Stacy at ng Duchess, bulalas niya na ang baker ay parang prinsesa din. Nang hindi nagpapaliwanag ng kahit ano, itinaas niya ang kanyang sombrero at umalis, iniwan ng Reyna na malalim ang iniisip. Makalipas ang ilang oras, sumama si Margaret sa almusal kasama ang prinsipe, ang hari, at ang Reyna. Dito ibinunyag ng Reyna sa hari ang lahat tungkol sa kanyang lihim. Nagkaroon sila ng sekretong plano upang muling pagsamahin ang mga magkasintahan sa kanilang mga nararapat na kapareha. Nagpanggap ang Reyna na may sakit at inutusan si Prince Edward at Margaret para dumalo sa baking competition sa kanyang lugar. Sinamantala ang pagkakataong ito, ipinagtapat ng Duchess ang tungkol sa lahat ng bagay sa prinsipe at nabigla ang huli. Samantala, sina Stacy at Kevin ay nagkaroon ng mabagal na simula sa kanilang kompetisyon. Dahil sa kalokohan ni Brianna, napilitan silang gamitin ang kanilang kamay para gawing katas ang strawberry kaya naman ay napahaba ang kanilang proseso. Muntik nang hindi nila magawang tapusin ang kanilang giant castle theme cake sa tamang oras. Sa kabila ng lahat ng mga kabiguan, ang dalawang baker ng Chicago ay mariing nanalo ng first prize. Habang nagsisimula ang pagdiriwang, ang host ay nag-anunsyo na ang Reyna ng Belgravia ay hindi makakadalo sa award ceremony. Bilang kahalili, ang mga nanalo ay paparangalan ng prinsipe at ng Duchess ng Montenero. Nang nakita ni Stacy si Edward sa entablado, agad siyang humingi ng paumanhin mula sa studio ngunit pinilit siya ni Kevin na pumunta sa harap para tanggapin ang award. Nang sa wakas ay nakaharap nila ang magkasintahang maharlika, si Kevin ay natigilan nang nakita ang dalawang babae na eksaktong magkapareho ang mukha. Sa kabutihang palad, agad na nakontrol ni Prince Edward ang sitwasyon. Humingi siya ng paumanhin sa lahat saglit at pinangunahan ang tatlo papunta sa backstage. Dito, ipinaliwanag ni Margaret na ang lahat ng ito ay kanyang plano. Nais niyang maranasan ang pamumuno sa pang-araw-araw na buhay at hiniling niya kay Stacy na magpalitan sila ng lugar. Dagdag pa niya na gustong-gusto niya ang pagiging isang normal na tao at ipinagtapat ang kanyang nararamdaman para kay Kevin. Nabigla si Kevin sa pagtatapat at agad na tinanong ang prinsipe kung galit ito sa kanyang katipan na umibig sa isang ordinaryong tao. Tugon ni Prince Edward na ayos lang ito sa kanya dahil umibig din siya sa isang karaniwang babae na si Stacy. Sa kabilang dako, wala sa isipan ni Stacy na isang magandang ideya ang umibig ang isang prinsipe sa isang ordinaryong tao. Umalis siya sa backstage para kunin ang kanyang mga gamit ngunit pinigilan ito ni Prince Edward. Nangako siyang ipaglaban ang kanyang pag-ibig hanggat sila ay magkasama. Pagkatapos ay lumuhod ang prinsipe at nag-propose kay Stacy. Nag-aalok ng kasal sa isang taon kung sila ay umiibig pa rin sa isa't isa sa panahong iyon. Nagtatapos ang eksena makalipas ang isang taon, kung saan ikinasal si Stacy kay Prince Edward at naging isang prinsesa ng Belgravia. Habang nagaganap ang seremonya ng kasal, nasalo ni Margaret ang bouquet, nangangahulugang siya na ang susunod. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-comment lang po sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!